Congratulations pala sa lahat ng nakagawa ng course 1 to course 5. And now, let's proceed to course number 6, which is New Empowered Consumerism Orientation. Ang gagawin nyo lang is panoorin ang video at least 2 to 3 times, at pagkatapos nyo mapanood is gagawa lang kayo ng video at least 3 to 5 minutes based doon sa pinanood nyong video. At pagkatapos nyong gumawa, i-comment nyo lang sa comment sections. Watch this video. Ayan! Hello sa lahat ng mga ka-Facebook, ka-negosyo, ka-prop. Hello po sa inyo. So may topic tayo ngayon. Ang topic natin ngayon is Nico. Hello po sa inyo. Hello. Kamusta kayo dyan? So, yes, nandito ako ngayon. Siyempre, may pag-uusapan tayo. So, may topic ako ngayon, yung basic na topic natin, yung Nico. Diba? Pag sinabing Nico, ito yung New Empowered Consumerism Orientation. So, dito tinatakel o binibigay ko yung mga topic step by step para mas maging mahusay at mas maging magaling kang businessman o network marketing o entrepreneur o negosyante, especially sa negosyo na ginagawa natin. Okay, so anyway, napaka-basic lang naman to, ABC rule to success. Ito yung mga gagawin mo step by step para mas maging successful ka sa ganitong business, sa ganitong negosyo. Alright, so number 1 topic is fear and doubt. So sa business, especially kung ikaw wala kang alam sa buhay pagninegosyo, sa pagbibusiness, wala kang background sa pagbibusiness, normal talaga na may takot at duda ka, 'di ba? Lalo ang pinag-uusapan natin pagyaman at pag-asenso, 'di ba? Parang like ngayon, 'di ba? Pandemic ngayon, COVID-19 ngayon, parang ang hirap yumaman or kumita ng pera or umasenso, 'di ba? So, parang ganun ang mindset ngayon, ganun ang pananaw ngayon, lalo pag ikaw bago ka, luma ka o sobrang luma ka na sa ganitong business talaga. Pag ikaw talaga puro ka takot at puro ka duda, hindi ka talaga magiging successful. Kahit anong field naman ang papasukin mo, mapa-basketball, mapa-piano, musician, 'di ba, drums man yan o singer man yan, pag may takot at duda ka, hindi ka magiging successful. Mahalaga talaga na dapat ang takot at duda mo, tatanggalin mo yan unti-unti. So paano mo siya tatanggalin? Matatanggal siya pag sinubukan mo, pag inaral mo, pag tinry mo. So napaka-basic, kailangan mong subukan, kailangan mong gawin, kailangan mong aralin, actual. Iba yung thinking sa ginagawa. Kahit mapanood mo ang lahat ng business YouTube or lahat na ng libro mababasa mo about marketing, about business, pag meron kang takot at duda, hindi mo siya magagawa, hindi mo masusubukan, hindi mo matatry. So mahalaga dapat, kung bago ka o sobrang luma ka pa or bago ka pa, kailangan mong subukan, kailangan mong aralin, kailangan mong itry, especially itong ginagawa nating Nico, 'di ba? Yung basta yun na yun, 'di ba? So kailangan mo siyang aralin, kabisaduhin at masterin. All right? So eto, number 1, yung fear and doubt, yun. So number 1 sa Nico, yung attitude, 'di ba? Pag sinabing attitude, para maging successful ka sa ganitong business, mahalaga dito na may GLA ka. Pag sinabing GLA, good learning and listening attitude, mahalaga na dapat nakikinig ka, nagtatanong ka, humihingi ka ng advice kahit ano pa ang tinapos mo, 'di ba? Kung doktor ka, engineer ka, okay tayo diyan, saludo kami diyan. 'Di ba? Pero pagdating sa buhay entrepreneur, sa buhay negosyante, katulad ko, driver ako, wala akong tinapos, hindi ko to alam, hindi ko to linya, wala po kayong choice. Kailangan nyo magtanong sa amin, mag-submit sa amin, magpaturo sa amin para yung experience namin sa pagninegosyo namin ituturo namin sa iyo. Kaya mahalaga na dapat imtikap ka dito, dapat humble down ka dito, dapat meron kang GLLA, good learning and listening attitude. Alright? Pangalawa, sa ABC rule to success, yung belief, 'di ba? So dapat nakikinig ka, number 1, dapat naniniwala ka at mataas ang paniniwala mo pagdating dun sa, unahin natin yung prop mo, yung mentor mo, yung taong nag-invite sa'yo, yung taong nagdala sa'yo. 'Di ba? Dapat naniniwala ka sa mga sinasabi niya,
'di ba? Yung prof, yung coach o yung upline mo na nag-guide sa iyo, nagturo, nagdala sa sa ganitong business, dapat naniniwala ka 100% sa kanya. Alright? Pangalawa, sa company, of course, syempre sa company, dapat naniniwala ka sa company kasi 10,000 na ang napayaman ng company, 'di ba? Top 12 tayo na nagbabayad ng tax, 'di ba, sa BIR sa Philippines. Approve tayo ng SEC, 'di ba? So, kung pag-usapan kumpanya, 'di ba, dapat naniniwala ka dun sa company. 14 years na ang company, 10,000 na ang na-create niyang milyonaryo, 'di ba? Na-recognize tayo ng Pangulo ng Pilipinas. Kung company ang pag-uusapan, okay na okay, ayos na ayos. Alright? Tapos, syempre, yung may-ari, si Doc Ed, si John Aspirin, tsaka si Sir Francis Miguel, 'di ba? Tatlo sila, 'di ba? So, yung isa, 'di ba, nandun lang, pinaka-apply na talaga. Nasa taas na si Sir, pero yung dalawang yan, tsaka yung president natin, Doc Ed, tsaka si Sir, 'di ba, dapat na mataas din yung paniniwala natin diyan o yung belief natin sa mga may-ari. Kasi harap-harapan, pwede mo magpa-picture or magtanong, 'di ba? So ganun kaganda pagdating sa may-ari at yung experience nila pag sama-samahin nasa 50 years na. Alright, so dapat mahalaga 'yun. Pangatlo, yung team. 'Di ba, yung kung ano man yung team mo ngayon, dapat maniwala ka diyan kasi sa ECI Orion marami na, may Rigel, 'di ba? Pero isang umbrella niyan, isa ang prop natin, si BRC, tapos si Prof Saro, syempre si Prof Migs at si Prof ADB, at of course syempre ang gwapo-gwapo niyong Prof New Day, ako, 'di ba? So dapat mahalaga na dapat yung team, nakikinig ka sa team, sumasama ka sa team, humingi ka ng advice sa team. Mahalaga na dapat naniniwala ka sa team, 'di ba? Kung Rigel ka man, Syrians ka man, 'di ba? Orion ka man, yung power of cross-lining mahalaga 'yon, 'di ba? Sa negosyo natin, 'di ba? And of course, syempre sa sarili mo dapat naniniwala ka. Kahit hindi na maniwala ang mga tao sa iyo, basta ikaw maniwala ka na yayaman ka, asenso ka sa ganitong business, sa ganitong industry, sa ganitong negosyo. And of course, syempre last, the God, 'di ba, na nag-create, like, 'di ba, pandemic ngayon, 'di ba, may COVID-19 ngayon, 'di ba? So parang naniniwala ako lahat may purpose, 'di ba? Kumbaga alam ng Diyos yung ginagawa niya, never question it. Ang maganda nga ngayon, ang good news nito, bumait ang tao, natuto tayong magdasal, magpray, magpasalamat. At eto maganda, ang blessing ng government, ang billion na pera na kinita ng government natin, na divide sa lahat ng tao. Tama, yung mga pinsan ko talaga na wala, nakakuha ng 5,000, may 8,000, even ikaw pag na-CI ka. Pero tayo na maganda naman ang pamumuhay, hindi tayo approve sa CI, 'di ba? So naka-divide lahat ngayon. So parang back to normal, pag new start, new beginning, mas masarap, 'di ba? Basta kung ano ang trend, kung ano maganda, sabay ka lang. Jump ka lang doon. Like ngayon, ang business natin ngayon, 'di ba, online. So dapat yung Facebook marketing, yung Instagram, basta marami naman lahat naman ng line ngayon pagdating sa online, mag-advertise ka, i-shout mo yung business mo. Kaya mahalaga na dapat naniniwala ka rin, of course, sa iyo at sa kay God. Okay? And A, B, C, yun. Pangatlo, yung commitment. So mahalaga sa Nico, yung pangatlo, kasi ito yung pinaka-the best sa lahat. Baga, ang tawag ko sa pangatlo, yung commitment. 'Di ba, yung attitude, belief, tsaka yung pangatlo yung commitment. Mahalaga na dapat committed ka sa business mo, committed ka sa pangarap mo, committed ka sa negosyo mo, committed ka sa team, 'di ba? Sa prof mo, sa mentor mo, sa taong nagdala sa'yo, dapat 100% magko-commit ka lang. Pag sinabing committed, kahit hindi mo alam, gagawin mo. 'Di ba? Kahit hindi takot ka mag-video marketing, gagawin mo. Kasi nga negosyo mo 'to, business mo 'to. So may tatlong klase ng committed. I try, I do my best. Yung pangatlo, I do my best whatever it takes. Dapat yung pangatlong gagawin mo. Kahit na anong mangyari man 'yan, mag-pandemic man 'yan, may taal man 'yan, may volcano man 'yan, gawin mo 'to kasi negosyo mo 'to. Na kahit anong mangyari, gagawin mo 'to kasi business mo 'to. Ikaw ang magpapalaki. Ikaw ang magpapalago ng team mo, magpapalaki ng network mo, ikaw. Kami, guide mo lang, pattern mo lang. 'Di ba? So, yung pangatlo dapat ang gagawin mo yung I do whatever it takes, 'di ba? Kahit na anong mangyari, gagawin mo 'to kasi negosyo mo 'to at business mo 'to. Okay, and syempre pang-apat, A, B, C, D. 'Di ba? D, discouragement. So, sa ganitong business, kahit na anong negosyo, kahit na anong
ang papasukin mo talaga, normal naman na may discouragement. Like na naman ngayon, di ba? Pandemic ngayon. Lahat ng mundo ngayon, di ba? Parang naka-victim modes na walang pera, ang hirap kitain ng pera. So, wag ka magpapa-victim modes doon, di ba? Dahil ang pera nandiyan dyan lang. Nasa na lang kung paano mo siya gagawin. Kahit pandemic ngayon, may mga negosyo ngayon talagang kumita ng billion. Like TikTok, like online, Zoom, lahat yan kumita niya. Mga Lala Move, mga online selling, lahat yan kumita ng malaki yan. Ang mga patay na business ngayon, kung may 100 bus ka, yun, taob yun. Diba? Kung may taxi ka at 100 yung taxi mo, taob yun. Kung may jeep ka, ang transformation ang business mo, taob yun. Kung may Philippine Airlines ka, taob din yun. Kasi nga, wala ngayon, mga tourist ngayon, shutdown yan, mga negosyo nila. So, maganda sa negosyo natin, tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, nasa easy business tayo, 'di ba? Nasa empowered consumerism tayo. Kaya the best, okay, ayos at maganda. Okay? Kaya discouragement, normal 'yan. Nasa iyo na lang kung paano mo siya gawin positive yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Kung ganun ka mag-isip at ganun ang mindset mo, yun ang tamang entrepreneur, yun ang tamang negosyante. Alright? So, A, B, C, D, E, A, B, C, D, discouragement. Yung panglima, yung excitement. No? Mahalaga sa negosyo natin na dapat excited ka lang. Well, sometimes, ang tao kasi, nabibictim moods lang naman yan, kaya sila malungkot, kaya sila matamlay, na parang hinihila sila pababa, dahil yun sa mga napapanood mo, sa nakikita at naririnig mo. 'Di ba minsan hindi ka aware, hindi mo alam yung newsfeed mo, yung YouTube mo, ang pinapanood mo, mga malungkot, kaya hindi mo alam, pumasok yun sa utak mo, pumasok yun sa sistema mo, na parang ang lungkot-lungkot mo na hindi mo alam, 'di ba? Dahil napanood mo, wala ka namang hindi mo man alam, hindi ka man aware na yung pala yung kung bakit ka malungkot, 'di ba? So dahil alam mo na ngayon at sinasabi ko na sa iyo ngayon, huwag ka manood ng mga ganun. Ang panoorin mo positive about business, 'di ba? Katulad ng ganito, ito dapat ang ginagawa mo para okay na okay at ayos na ayos, 'di ba? Dapat pinag-aaralan mo ang business para tumakbo ang utak mo, business, tumatakbo sa bibig mo, negosyo. Okay ba tayo, Orion? Ayos? So, ang ganda ng mga topic natin ngayon, no? So, pag sinabing excitement, pagkagising mo sa umaga, apaw-apaw na dapat ang pasasalamat mo. Good feelings ka dapat. Good always ka dapat, diba? Para pag nag-attract ka ng 50,000 o 30,000 o 40,000, diba? Mas mabilis kasi happy ka. Simulan mo sa basic. Sa paggising mo, pasalamat ka. Doon kasi mag-start yan, eh. Okay? So, simulan mo doon. Ayos ba tayo, mga kaprop? So, ganon. Excited. And pang A, B, C, D, E, F, focus. Oh, dapat focus ka. Parang sa pagmamaneho, nasa kotse ako ngayon. 'Di ba? Hindi ka matututo pag hindi ka natuto dito, gusto ko matuto mag-drive kotse. Hindi ka natuto, lumipat ka ng ibang kotse. Hindi ka na naman natuto, lumipat ka ng Honda. Lumipat ka ng kahit pa Ferrari ang ida-drive mo. Kung hindi ka magpo-focus dun sa isang kotse para matuto ka, kahit anong kotse ang ida-drive mo, hindi ka matututo. Okay? So, pag sinabi kong focus, kahit pangit na kotse yan, basta tumatakbo, may gas, diba, umaandar, basta mag-focus ka dyan at natuto ka dyan, lumipat ka man ng kotse, ng ibang kotse, mapa Rolls Royce man yan, mapa Ferrari man yan, alam mo, patatakbuhin. Kasi nga, sa basic, natuto ka. Okay? Kaya dapat focus ka. Sa ganitong negosyo, dapat focus ka rin. Parang sample, di ba gusto mong mag-doktor, bumagsak ka, natalo ka sa pagdodoktor, di ba, nag-enroll ka sa doktor, milyon ang nilabas nyo, di ba, napagod ka, nag-nurse ka, bumalik, di ba, nag-nurse ka, nasawa ka sa mag-nurse, kasi alam mo, in demand ang nurse, nag-engineer ka na naman, so nasawa ka mag-engineer, nag-teacher ka naman, so hindi ka matatapos pagka wala kang focus, pagpalipat-lipat ka. So, binibigyan ko kayo ng senaryo, kasi pagdating sa ganitong business, pag palipat-lipat ka ng ginagawa mo at napagod ka, napuyat ka, tas nag-jump ka ng iba, hindi ka magiging successful. Kahit anong gawin mo, gusto mong kumanta, napagod ka sa pagkanta, ang ginawa mo, nag-basketball ka. Napagod ka sa basketball, ang ginawa mo naman, nag-baseball ka. So, hindi ka gagaling, hindi ka matututo pag palipat-lipat ka ng field, 'di ba? So, pag nandito ka na sa business,
Ang dami ng yumaman dito, ang dami ng umasenso dito. Just be focused always. Focus ka lang sa ginagawa mo, focus ka sa business mo, focus ka sa dreams mo, focus ka sa 5 fingers, focus ka sa pag-invite, sa pagpa-present, 'di ba? Basta focus ka sa online, 'di ba? Focus ka lang sa negosyo mo. Kasi pag focus ka, sure bull ako 100% focus din yung resulta mo dito. Okay, and last, hello mga kaprop, last na to, goal. So mahalaga ang goal ngayon, 'di ba? 6 months, 'di ba? So may 6 na buwan tayo para mag-December. So ito yung time para mag-goal ka. Kung gusto mong kumita ng 300,000 sa loob ng 6 months, dapat kumita ka ng 50,000 kada buwan, no? Ngayon, kung gusto mong kumita ng 50,000 kada buwan, dapat kikita ka ng 12,500 kada week. So kung gusto mong kumita ng 12,500 per week, i-divide mo yun sa 7 days, dapat kikita ka ng 2,000 or 2,500 or 3,000 kada araw. Eh kung may papasok sa iyo ng isa, tapos may direct ka, magkano na yun? O match mo kung may pampering ka, 'di ba? Mas simple, o 1,800 plus 700, magkano yun? 'Di ba? So may kausapin ka lang, isa araw-araw na mag-join sa'yo, sure bull ako, yung 300,000 na yan, isa sa loob ng 6 months, kuha mo yan, sure bull yan, 100%. Simulan mo sa basic, sa OPP, sa pagising mo, dapat may kausap ka, may paying ka isa araw-araw. 'Di ba? Pag nagawa mo yung basic na yon, sure bull ako, yung 300,000 yan, sa Pasko na yan, ang sarap niyan, happy yan, suwabe yan, maganda yan. Okay, kaya dapat simulan mo. And of course, syempre, kung may prop ka, may mentor ka, maganda pa rin na magtanong ka, magpaplano ka, humingi ka ng advice sa kanya. Alright, so thank you, Ryan. Ako nga pala si Prof. New Day, na ang gawin mo, humataw ka, ma-inlove ka sa work, seryosohin mo tong business na to, sure bull ako, maganda ang magiging December mo. So thank you, God bless, and happy business day. Bye-bye!